Pwede iwan pa naman na gabi. Eh, dahil, lagi lang na sa akin ginagawa. Normal yung niluluto ko kasi pa. Ako nang diretso na sa agahan. Eh, hindi ko naman maubos. Kaya, ngayon na lang sa akin. Pwede pa yun. So, ini-steam ko lang normal yung kamote. Para hindi malamsak. Kasi pag nakababad sa tubig, mapansin niya, di ba? Parang ano siya, yung kanyang balat ay sabog. So, ganito yung ginagawa ko. Frozen chicken. Tapos ito yung kagabi, binabad ko hanggang kanina. Munggo at saka white beans. Mas madali siyang ilaga pag ganito kasi nag-absorb na ng tubig. Wali malambot na. O kulang ko na lang ito ng mga budget meal. One whole chicken ito eh. Tapos sinati ko sa 5. Tapos yan yung mga kukunti lang naman. Wala siya marami kasi nag-absorb na ng tubig. Nakababad. By the way, good source of protein din kasi ito eh. Yung beans. Eh, medyo ano ba yan? Frying hard. Frying hard maging beans. Para
Basically, Friday. Friday, binigit ko yun. Munggo, kaya lang, dalawa na lang natin ang pa. Manok. Stelo. Pork. Kaya lang dito mag-isang ko. Kaya ako kahit halos sa trabaho na rin ako natutong magluto eh. Kasi madalas nakasayin sa lalayang lugar sa tawid dagat. Isa ay Mindanao. So, mga kasama ko sa trabaho. Marunong talagang magluto. Kaya ako kahit pa paano. Matuto na rin, pero sa bahay, observe ko rin naman sa mga magulang ko, especially sa nanay ko. Kaya lang hindi talaga ako nagluluto. Ngayon, alam ko isa. No choice. Kahit hindi masarap. Basta, pwede kainin. The idea is to survive, diba? Hindi naman para may kung kailangan interest sa luto. So itong kamote siguro mga 15 minutes. Okay na yan. Hindi lang maluto yan. Bawang. Buyas, kalati lang, kalati naman. Tipid ba? Bukas na gabi, nagsasabini ko ulit. Ginagawa ko na lang, sinachap ko siya ng maliliit, tapos pinaghihiwa-hiwalay ko para mas, yung lasa. At pa paano ma-maximize. Idea ko. Yan. Himay-himay mo siya ng parang ganito. Ang pare. Iyakin ka talaga kahit gano'n ko ka pang lalaki ba? Paiyakin ka talaga ng sibuyas. And
luya. Para mas mabaw. Pagitan mo lang, syempre, para hindi na pansinin yung ano, aking chopping board medyo maitim na. Hindi naman nakakasama ka ano yan. Kasi it's actually mushroom. I mean, that's where the mushroom came from. From fungus, then actually kung iiwanan mo sa labas or sa elements na arawan o ulanan. Eventually, mapapansin mo grow ng ano, kabuti. Galing sa branches ng mga puno, naputol galing sa mga sanga, gano'n. Well, nakakain din yun eh. At least based sa mga videos na nakikita sa internet. Tapos, perasong sili, kamatis, sa may kunting asin, saka sipa. Gaano-anuin mo na. So, lang i-demonstrate kung ano ba. Paano mag-survive. Itong meal na to, ano lang ito eh. Siguro about 100 to 200 pesos. Estimate lang yan. Give or take, mga 100 pesos. So, mga 300. Pero ito, ulam ko lang hanggang ano to yung umaga. Minsan sobra pa. Okay na yan. Tignan natin eh. Palaya. Ewan ko kung sa mga Tagalog pa yung ulam to. Kasi sa Visayas mo na inahalo talagang ginagawang gulay ang lupa. I believe it's healthy kasi green. So maraming essential minerals na ma-absorb talaga sa nagawa ng salad ito eh. Pero kung hindi ka sanay, medyo talaga ano siya, medyo slimy, maglas. Pag ihalo mo siya sa gulay, gusto ko yung amoy niya. Pero kuha ko lang ba.
Paggabi, hindi siya ideal kumain ng marami. Dapat konti lang. Kasi kung gusto mong yung medyo ma-maintain yung lean na katawan. In terms of fats, sa akin sa base ko, siguro nasa 20% fats. Although minsan talaga hindi ko maiwasan kumain ng maparami paggabi. Tapos tulog. Ang idea kasi lang, hindi mo na siya mababurn. Kasi wala ka ng activity halos eh. Makakas na yung body mo. So dami ng calorie na in-intake mo tapos hindi mo siya nag-burn. Obviously, magiging fats yan. Although sa akin siguro, papasalamatan ko yung tatay ko kasi pinasa niya sa akin genetics. Medyo hindi na kailangan ng maraming workout. Pero kasi nung bata din ako, bata talaga sa trabaho kasi sumasama din ako sa buhay sa bukid, sa dagat, sa mga pinsan ko dati. Hindi ko kinakaya pero that kind of, job that I did. Back then, sumasama pa ako sa yung tinatawag ng mga robot sa mga taga-andar ulit ako. Basically, yung panghuli ng isda sa gabi o umaga na may hila-hila kayo net. It's not good kasi nakukuha na kahit maliit. But back then, that's how we survive basically. So, gabi, katapos ng school, punta kami sa dagat na 6 o'clock until 2 or mga 5 ng madaling araw. Tapos papasok pa sa school. Uyat. Pero madalas ginagawa namin yan mga rainy season kasi mas maraming isda sa yung malapit sa like 5 to 10 kilometers from the shoreline. Pag umuulan, mas maraming isda. Tapos, tatrabaho din ako sa bukid. Ito, itong daliri na to. Masugat ng blade ng panggapas na manual. May tinamaan akong matigas na parang stem ng damo that time. So yung blade tumaklis, tapos dumiretso sa kasi hawak mong ganun yung balay. Ay, sugat. Hindi dinala ng hospital, pinamot lang. Tapyas talaga gitna. Tama yung motor, pero kawa ng Diyos, bumalik naman. It's still functional, by the way. Saan natin muna? So, previously ito, mga 30 minutes din.
Yung white beans yan ang matagal, matagal malaga. So, medyo matigas pa siya, pero magkano pa naman ako ng chicken. So, okay. Sama-sama ko na. Dito muna natin. Terus, balas, semuanya. Proses sama disediakan. By the way, ito lang pala yung mga gamit ko dito sa kusina. Rice cooker, electric. Puro electric lahat. Ito galing kay Rolly. So, nasa Taiwan na siya ngayon kaya sabi niya, gamitin mo na. Balik mo na lang para hindi mo na kailangan. Ang gano'n. Kasi ito. Puro electric lang. Tapos ito isa, pinag-estiman ko ng kamote at saka itlog. Ano yung lahat? Puro electric. Isa lang na kayo. Sarap siya kung ito kung talagang bumili. Patis naman. At kalating sibuyas lang. Pagka dumadami yung ano kasi pinag-iwalay ko yung ano eh, parang petals niya. Para mas ma-absorb yung lasa. Yung wala yan, like yung buo or i-chop ko lang siya ng say 4 to 5 pieces or 6 pieces. Tapos siya lang natin ako. Yung part na gusto kong improve sa katawan ko ay legs and calves. Yung calves medyo nag-improve na. Dati as in talagang walang muscle yun. Legs naman. Pero nag-shake pero hindi siya ganun ka kalaki tingnan. Upper body ko medyo okay. Tingnan ko. Yung angle yung camera. Okay, pwede na to. Bisa na. Lumasa na yung kamatis. Mas maganda yung ano siya, yung dudukugin pa talaga yung kamatis para mapuna.
gusto. Ayan. Tignan natin yung star of the show. Ano po? White beans. Isa lang katulog. Tatlong cup na tubig. Peace. Paminta. At pampasarap. Pila. Balance na natin ang asin. Yung asin ko, by the way, ano to? Rock salt. Medyo ito yung kulay niya. Kailang yan. Ilang balance na natin mamaya. By the way, ito yung itsura ng ano, kamote. Lambot na siya. Pero hindi siya hindi siya labsak. Yung kanyang balat ay na-maintain. Hindi siya medyo maganda siya sa presentation. Mga 15 minutes din yun. Yan. Lapit na maluto. Lagay na natin yung alugbate. Natuyo. Natuyo na. Ilagay ko na rin yung palaya dyan. Bigyan na natin ng konting tubig. Na to, mga half cup. Sarap din kasi medyo may sabaw-sabaw.
maasim. Ah, 1,500. Kunti ba ang alat nitong rock salt eh. Medyo hindi siya concentrated in terms of saltness. Tingnan natin, hanap tayo ng white beans. Malambot na. I think okay na yan. Matagal talaga palambutin yung white beans. Kailangan yan pressure cooker. Anyway, in 5 minutes luto na yan. Okay, dinner tayo. Ito, rice tira pa kagabi yan. Isang pirasong kamote. So, yan na yung niluto natin. Sausawan. Okay, let's pray. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat po sa maghapon na kami po ay ingatan ninyo. Salamat Panginoon sa accomplishments na meron po kami sa buong araw na trabaho, Panginoon. Salamat din po sa biyaya na sa aming harapan ngayon, yung pagpalain at bendisyonan, magbigay po ng karagdagang kalakasan sa iyong pangatawan. Ingatan niyo po kami sa buong magdamag. Kami din po, Panginoon, aming mga mahal sa buhay. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat. In Christ's mighty name we pray. Amen. Amen. Okay guys, kain tayo. Balasan niyo kung kinain ng luto natin. Yeah. Turns out pretty good. Nilagay ko sa rep to kagabi, so hindi pa panis. Gusto ko talaga yung amoy ng mga lugbate. Malambot na yung white beans. It's good. Saka yung manok. Okay din eh. Yung common kasi baboy, ganyan. I mean pork. Masarap din naman. Yun siya. Yung magiging tsura ng alugbate pag lang. Ayos. Survive na naman tayo ngayong araw.
Yun lang, yung kamote parang madi-discourage siya, tapos yung kabilang side yung matigas. Hinugasan ko naman pati yung, kaya yung balat pwede rin kainin. Anyway, gabi ko lang siya kinakain kasi yung side effect ng kamote talagang kakaroon ka ng stomach trouble, kukulo yung tiyan, tapos bloated. Kaya hindi ko siya ina-advise na kainin pag, gawin mong meal, konti lang, huwag mo masyadong damihan pag umaga at saka tanghali. Mas maganda pag gabi kasi anyway, nasa bahay ka naman. Like ko nasa trabaho ko, nasa labas, malaking abala eh. Pag naghanap ka ng